Pinagpalang umaga po sa ating lahat at kagabi po ako ay isang broken-hearted. Ako po ay tennis fan at talagang sinubaybayan ko ang mga laban ni Alex Ayala. 6 na sunod-sunod na laro ay nanalo siya. Siya lamang ang Pilipinas sa history, sa kasaysayan ng Pilipinas ang nakapasok sa World Tennis Association at qualified sa mga Grand Slam na mga tennis. Ngayon, kagabi, ang finals na inaasahan kong siya ay mananalo. 4 na beses, dapat na siyang nanalo. Pero hindi niya nakuha yung kampyonato. Kaya broken-hearted ako. Ang sabi po ni Ayala sa kanyang mga pagsasanay, nag-aral siya sa Rafael Nadal Academy. Nag-aral siya doon sa paglalaro ng tennis. Tinuruan siya, sinanay siyang mabuti ni Rafael Nadal, isang world champion sa tennis. At ang turo sa kanya, maikling tulog, mahabang practice. Buong araw nagte-tennis siya, yun ang training niya. Alam niyo, kaya siya ay naging isang mahusay na tennis player. Kauna-unahang Pilipina. Sa anumang larangan ng pag-aaral ay sinasanay ang taong nag-aaral para sa isang bagay na kanyang inaaral. No? Ginagawa siyang mahusay sa isang larangan. Lahat ng mga universidad o mga kolehiyo, ganito ang kanilang mga adhikain. Meron tayong sarili sa Grace Ministerial Academy na ang mission nito ay to train men to pastor the Church of Christ and to preach the Word of God. Yun ang layunin niya. Sinasanay, tinuturuan, sinasanay ang mga magpapastor para mangaral ng salita ng Diyos at pangasiwaan ang Iglesia ni Cristo Jesus. Maski sa ang kolehiyo, ganyan naman. Kung papasok ka sa larangan ng medisina, kukuha ka ng isang pagiging doktor, ikaw ay sasanayin sa larangan ng specialization mo para mailapat mo sa pagpapagaling ng mga taong may sakit. Kung ikaw ay isang accountant, kagaya ng asawa ko, siya ay sasanayin, tuturuan upang mag-analyze ng mga accounts. Kung ikaw ay inhinyero, kung ano man ang iyong field na kinuha sa pag-iinhinyero, sasanayin ka upang iyong gawin ang nararapat mong gawin sa iyong pagiging inhinyero. Kung ikaw naman ay mekaniko, ikaw din ay sasanayin, tuturuin ka upang maging magaling kang mekaniko ng mga sasakyan. Ngayon, ganito po ang isang bagay na ginagawa sa mga pag-aaral. Tinuturuan, sinasanay sa larangan ng isang bagay upang sila ay maging mahusay at dalubhasa sa bagay na iyon. Ngayon po, tayo ay nag-aaral ng serye dito sa sulat ni Pablo kay Tito. At nandito na po tayo sa Kapitulo 2 at sa versikulo 11 hanggang 15. At ito'y pinamagatan ko, ang serye nito ay pinamagatan kong The School of Grace, ang paaralan ng biyaya. Sapagkat sa mga talatang ito ay napakaraming aral tungkol sa biyaya ng Diyos. At makikita natin na dito sa mga talatang ito, sinasanay tayo, tinuturuan tayo na maging dalubhasa sa biyaya ng Diyos upang maipamuhay natin ang biyayang ito. Kaya tinawag ko ng ating serye ng pag-aaral ang paaralan ng biyaya. Nung nakaraang linggo, tinignan po natin na ang biyaya ng Diyos ay nagpakita na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. At nakita natin na ang biyaya ay nagpakita sa isang persona at sa kanyang ginawa ang ating Panginoong Jesucristo. Naihayag ang biyaya nang pumarito ang ating Panginoong Jesucristo, namuhay siya ng sakdal sa mundong ito,
Pumunta siya sa cross ng Kalbaryo, namatay siya doon bilang sin bearer at wrath bearer. Muli siyang nabuhay at isasama na natin doon ang kanyang pagbalik sa kanyang luklukan sa langit. Doon po nahayag ang biyaya ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. At nakita rin natin na ito ay nagpakita dahil ang mga tao ay walang kakayanan na iligtas nila ang kanilang sarili dahil sa kanilang likas na pagiging makasalanan. Wala silang kakayahang iligtas ang kanilang sarili, kaya pumarito ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo, sa isang misyon upang iligtas ang mga tao na nasa kasalanan. Kaya ang biyayang yon ay naihayag nung pumarito ang ating Panginoong Hesukristo. Noong nakaraang linggo ay itinuon natin ang pag-aaral natin sa versikulo 11, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Tito 2:11. At doon tinignan natin yung tinatawag na objective aspect ng grace. Tinignan lang natin yung biyaya ng Diyos, yung natatanging ginawa ng Diyos bilang pabor sa mga taong di karapat-dapat at walang kakayahan na iligtas ang kanilang sarili. Kaya nakita natin yon. Ang biyaya ng Diyos ay soberanong kaloob lamang ng Diyos. Walang kinalaman tayo doon. Yun ay kilos lamang ng Diyos. Kaya nga yung grace sa wikang Ingles, ginamitan nyo ng acronym na God's grace at the expense of Christ. Yun po ang biyaya. At nakikita natin yon sa ating Panginoong Hesukristo. Sa umagang ito, ang ating pong pagtutuunan ng ating pag-aaral ay ang pagkilos, paggawa ng biyaya sa mga tumanggap nito, sa buhay ng mga tumanggap nito. Gusto kong makita natin ang bagay na yon. Kaya yung mensahe po para sa umagang ito, mga kapatid at mga kaibigan, ang pagpapakita ng biyaya ng Diyos kay Kristo, hindi lang po ito objective, kung hindi ito rin ay subjective. Hindi lamang ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang ito upang punuin ng kaalaman ng ating isip, kagaya ng ginagawa lamang ng iba, ngunit isang bagay na nagkakaroon ng mabisang epekto sa buhay ng lahat ng tumanggap ng biyayang iyaon. Ang mga tumanggap ng biyaya ng Diyos ay dapat mamuhay ayon sa biyaya ng Diyos. Yun din ang makikita natin diyan. Kaya, mga kapatid, sa mensaheng ito, ang biyaya na nasa ulo ay dapat itong bumaba sa puso ng tao. Biyaya sa ulo, dapat ito rin ay biyaya sa puso. Biyayang naiintindihan, biyayang ipinamumuhay natin. Yun po ang mensahe natin. Basahin lang natin ang talatang pag-aaralan natin. Sa Tito 2:11 at 12 lamang ang ating aaralin ngayon. Sinabi ko may mga Biblia kayo, sundan niyo ako sa pagbasa. Sinabi sa 11 nga ulit, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao na nagtuturo. Nandun po yung salitang pagsasanay, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Hingin natin ang tulong ng Diyos sa ating pag-aaral muli. Manalangin po tayo. O Diyos namin, muli kami dumudulog sa iyong trono ng biyaya at kami po ay naninikluhod na ang banal na Espiritu ay siyang kumilos upang buksan ang aming mga espiritual na panguunawa. Maunawaan namin ang mga espiritual na katotohanan sa talatang ito at amin pong mailapat. Buksan mo ang iyong salita sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng kaunawaan at handang puso na sumunod sa iyong salita. At ito po yung aming sinasamo sa iyo sa ngalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Dalawang bagay ang una kong gustong tingnan sa talatang ito. Una, tingnan natin ang Kristiyano sa gitna o sa pagitan ng dalawang eschatological post na tinatawag, yung mga
katuruan sa mga huling araw, ang unang pagparito ni Jesus at yung muli niyang pagbabalik. Yung kasalukuyang panahon, nandoon tayo mga kapatid. Sa gitna ng unang pagparito ni Jesus at sa kanyang muling pagbabalik, nasa gitna tayo. Binanggit yan diyan sa atin sa kasalukuyang panahon, in the present age. Ang pangalawa, gusto kong tignan natin the indispensability of grace in the life of the Christian in the present age. Ang pangangailangan ng biyaya sa buhay ng Kristiyano sa kasalukuyang panahon. Pasensya na kayo kung English kayo, Tagalog tayo. Malalalim mong Tagalog kung ginagamit. Mamaya sa afternoon service, English worship tayo. Pwede doon, ano? So, sinabi sa atin sa verse 12 na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Kaya tingnan natin yung unang puntos natin, the Christian between the two eschatological poles. Ang Kristiyano sa gitna ng dalawang bagay tungkol sa mga huling araw, ang pagparito ng Panginoon nung una at ang muli niyang pagbabalik sa gitna niyan sa kasalukuyang panahon. Lahat tayo mga kapatid at mga kaibigan ay nabubuhay sa gitna ng unang pagparito ng Panginoon at sa kanyang muling pagbabalik. Ito yung tinatawag sa Biblia, ito yung mga huling araw sa panahong kasalukuyan. The last days, nasa last days na po tayo dito sa panahong kasalukuyan. Ano po ba ang panahong kasalukuyan? Mahalagang makita natin yan kasi yan ang ating, diyan tayo ngayon, nandiyan tayo sa panahong kasalukuyan, mga kapatid. Ang panahong kasalukuyan, ito'y tumutukoy sa mundong bumagsak sa kasalanan. Mula noon, bumagsak ang ating unang magulang si Adan, at gayon nga, hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, yun ang kasalukuyang panahon. Yun yung makikita natin doon hanggang bumalik si Jesus at dalhin yung tinatawag na age to come. Yung mga panahon sa hinaharap ay darating sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Itong kasalukuyang panahon na ito, makikita natin ay kanyang inilalarawan ang kasamaan, ang kasalanan at rebelyon, ang mapaghimagsik na puso ng tao. Ito rin ay tinatawag sa Biblia, the present evil age, ang kasalukuyang masamang panahon na pinangungunahan, pinaghaharian ni Satanas, na siya ang may impluensya dito sa tinatawag na present, kasalukuyang masamang panahon. Halimbawa, kung tignan natin ang Efesos 5:15 hanggang 16, at sinabi doon, kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kung hindi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kailangan ng mga Kristiyano ay maging matalino kung paano mamumuhay sa mundo na kasalukuyang tinawag niyang masama. Ganon yung present age. Ganon yung present evil age. Di ba sinabi din ni Pablo kay Timoteo, sa pangalawang Timoteo 3:1-5, sinabi doon, ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw, nandiyan ang present age, present evil age, sa mga huling araw, ay darating ang mga panahon ng kapighatian. Bakit? Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan nila ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Ganito po ang sinasabi sa mga huling araw. Ang mundong ito hindi bumubuti, mga kapatid. Lalong sumasama. Yun yung makikita natin.
At mawawala lamang ang kasamaang ito sa pagbabalik ni Jesus pag dumating na yung huling araw, pinakahuling araw sa pagbabalik ng Panginoong Heso Kristo. Kaya ito yung mga huling araw na nandito tayo, mga kapatid. Para sa Kristiyano na nabubuhay ngayon sa pagitan ng unang pagparito ni Jesus hanggang sa muli niyang pagbabalik, tayo po ay lantad sa mundong masama na ito. We are exposed in this present evil age. Itong makasalanang mundo na ating ginagalawan ay mapanganib sa ating mga mananampalataya. Kung titignan nyo ang kasamaan, talagang ay napakasama. Very appalling. Makikita natin na obvious ang kasamaan sa mundong ito. Alam niyo sa panahon natin na ngayon, nandito tayo sa postmodern world. Ang postmodernism ay sinasabi nito walang absolute truth. Ang lahat ng kasalanan sa Biblia ay hindi na kasalanan ngayon sapagkat ang katotohanan ay ayon sa iyong pribadong interpretasyon. Kung sa iyo ay okay ang mga lunya at sa ipagtanggol mo na tama ito sa akin, pwedeng tanggapin yun na tama. Ganun ang postmodern. Kaya walang ang homosexuality, ang immorality, makikita natin yan, kasama yan sa panahon na tinatanggap, abortion, lahat yan po, tinatanggap ng ating society dahil nasa postmodern tayo, walang absolute truth tayong makikita. Hindi pamantayan ng Biblia kung ano ang masama at mabuti, kung ano ang kasalanan at hindi. Ngayon, ang kasalanan ay depende na, ang katotohanan ay depende na lang sa tao kung paano niya titignan ang isang bagay. Yung pong halimaw na may 3 ulo doon sa sulat ni Juan, sa unang sulat ni Juan, 2:15 hanggang 17, na sinabi po doon yung pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at yung kapalaluan ng buhay. Hindi na ito ngayon isang panganib sapagkat tinatanggap na ito. Okay na ngayon ang magkaroon ka ng pagnanasa sa laman, moralidad, ano man yan. Covetousness, lust of the eyes, at yung kapalaluan, kayabangan, wala na yan, hindi na yan problema, tinatanggap na yan. Kaya mga kapatid, ganito yung ginagalawan nating mundo, this present evil age. And temptation is so real. Yun yung makikita natin dito. Nakita na natin, narinig na natin, maraming nagsasabing Kristiyano silang bumagsak sa akit ng mundo. Bumagsak, tumalikod sa pananampalataya. Nasilo sila ng dyablo sa kanilang mga pamumuhay. Yan ay isang katotohanan na ginagalawa nating lahat. Ang tanong natin sa umagang ito, papaano natin ma-overcome ang pang-aakit nitong present evil age? Paano natin mapagtatagumpayan ang pang-aakit ng mundong ito? Maski saan tayo pumunta, maging sa trabaho o kung estudyante sa eskwela, maski sa harapan ng ating mga kamag-anak, maski sa ang lugar ka pumunta, palaging lantad tayo sa tukso. Doon lang sa amin sa Mindanao Avenue, napapailing ako. Napakalaking billboard, isang buong building, isang hubad na lalaki. Lalaki ako, pero sabi ko, napakasama. Pumunta ka sa EDSA, nakikita mo yung mga lantarang mga advertisement na pagka nakuha mo to, sasaya ka. Pag nakuha mo to, sasaya ka. Yung akit sa iyo ng mundo, ang bilis. Papasok sa isip mo yun, sa iyong buhay, at pag ikaw ay hindi nag-ingat, babagsak ka talaga. Kaya nga, paano ba natin mapagtatagumpayan kung palagi nating kaharap ang ganyang mga tukso sa kasalukuyang masamang panahon? Hindi ako magdududa. Huwag kang magduda, kapatid. Kung ikaw ay dumadaan sa mga pagsubok, sa mga kahirapan mo, sa buhay mo, sa kasalukuyang panahong ito. Pero kung hindi ka nagkakaroon ng problema, tanungin mo, bakit kaya? Wala naman akong problema sa kasalukuyang masamang mundong ito. Tanungin mo yung sarili mo.
Bakit ba nga? Wala akong problema eh. Maski saan? Maski makita ko yung masasamang bagay, okay lang sa akin. Bakit? Tanungin mo yung sarili mo. Baka ikaw ay nasanay na sa masamang sistema ng mundong ito. Kung nakikita mo ngayon ang kasalanan, parang okay lang sa'yo. Abay, siyasatin mo ang sarili mo. Sapagkat hindi yan ang buhay ng isang Kristiyano. Alalahanin nating lahat na ang biyaya ng Diyos ay nagpakita upang magdala ng kaligtasan, upang iligtas tayo ng Panginoong Yesus sa masamang mundong ito. Yan po ay maliwanag, sinabi ni Pablo sa mga taga-Galacia sa kanyang pagbati, sa Galatians chapter 4, verse 4. At sinabi doon, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at ating Panginoong Hesukristo na nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama. Kalooban ng Diyos Ama na ipadala ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo sa kasalukuyang masamang kapanahunan na ito. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa cross, namatay siya para sa kasalanan upang iligtas tayo sa kasalukuyang masamang kapanahunan ito. Pero kung ikaw ay sinasabi mo, teka muna, tumanggap ako ng biyaya ng kaligtasan. Pero hindi mo nararanasan ang problema mo sa masamang mundong ito, tanungin mo yung sarili mo ngayon. Tanungin mong mabuti. Sapagkat pumarito si Jesus upang iligtas tayo sa masamang mundong ito. Tatanungin natin nga paano nga ba ako makaalpas, makapagwawagi sa pang-aakit ng kasalukuyang masamang panahon na ito? Maliwanag naman ang sagot ni Pablo rito sa pangalawang puntos natin. Pinakikita niya dito ang pagkilos, ang paggawa ng biyaya ng Diyos upang tayo ay makapagwagi, makapanagumpay sa kasalukuyang masamang mundong ating ginagalawan. Diyan natin makikita yung pangangailangan, labis na pangangailangan ng biyaya ng Diyos sa buhay ng Kristiyano sa panahong kasalukuyang masamang panahon, this present evil age. Yan ay maliwanag na nakikita sa atin, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal. Alam ninyo, ang ginamit dito, yung keyword natin doon, ay yung nagtuturo, instructing, training. Yung sa Griego, paiduo, ang ibig sabihin niya, na ginagamit sa pagsasanay sa mga bata. Yan ang ginagamit sa pagtuturo sa mga bata kung paano sila mamumuhay ayon sa daan ng Panginoon. Training the child. Kasama diyan yung bringing up the child o yung pagdidisiplina sa anak. Yan ang sinasabi sa atin, ang biyaya ng Diyos. Nagtuturo siya, nagsasanay siya sa ating mga tumanggap ng biyaya kung paanong mamumuhay ng kabanalan, ng may kabanalan, upang mapagtagumpayan natin ang mga pang-aakit ng kasalukuyang masamang mundong ito. Yan ang ginagawa ng biyaya ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kaya ko yan tinatawag na ang paaralan ng biyaya, the school of grace. Dahil nandito ang biyaya ng Diyos, nagtuturo sa atin, sinasanay tayo kung paanong mamumuhay ng may kabanalan upang mapagtagumpayan ang masamang kasalukuyang mundong ito. Kaya tinatawag din ang biyayang ito, transforming grace. Ang biyayang nagbabago. Ang biyayang nagdadala sa bagong buhay ng isang tumanggap ng biyayang ito. Transforming grace.
Sinasanay niya tayo upang maging fit sa langit, upang tayo'y maging angkop sa pamumuhay sa langit, na ang buhay doon ay kabanalan at katwiran, walang kasalanan. Inihahanda tayo para doon sa hinaharap nating pupuntahan lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Yan ang ginagawa ng biyaya. Tinuturuan tayo, sinasanay tayo upang mamuhay ng isang pamumuhay na makaalpas, makapagwawagi tayo sa mga pangaakit ng kasalukuyang masamang mundo. Gusto kong bigyan din natin ng puna. Ang ginamit kasing salita dito na nagtuturo sa atin, yung tinatawag na present tense. Binibigyan diin na ang biyaya ay nagtuturo, nagsasanay sa atin upang mamuhay tayo sa kabanalan ngayon hanggang sa katapusan. Tuloy-tuloy na kumikilos ang biyayang ito at matatapos lang tayo kapag tayo'y nasa kaluwalhatian na. Ang biyayang ito'y hindi tayo iiwan hanggang sa huli. Yun ang makikita natin dito. Kaya yan ang pagkakagamit yan. God's grace will see us through until glory. Kailangan natin ang biyaya. Ang biyaya hindi lang kailangan natin yan doon sa pagliligtas ni Jesus doon sa cross. Ang biyaya kailangan natin sa buong buhay natin hanggang humarap tayo sa Panginoon. Sapagkat kung wala yung biyayang magpipreserve sa atin hanggang katapusan, hindi tayo makapapanagumpay hanggang sa huli. Yan ang pinakikita sa atin dito. Instructing us, training us, tinuturuan tayo ngayon hanggang sa huli ng biyaya ng Diyos. Napakaganda ng sinabi ni Charles Spurgeon. Meron siyang tinawag na ang tulay ng biyaya. The bridge of grace, ang tulay ng biyaya. At ito po yung sinabi niya, the bridge of grace will bear your weight, brother. Itong tulay ng biyaya, papasanin ang iyong bigat, kapatid, sinabi niya. Libo-libo na, malalaking mga kasalanan, thousands of big sinners have gone across that bridge, nakatawid na doon, mga labis na mga makasalanan. At meron din, sinabi niya, tens of thousands, 10,000 ang nakatawid na sa pamamagitan ng tulay ng biyayang ito. Yung iba nga, matinding mga makasalanan, itinawid pa rin ng tulay ng biyayang ito. Yung iba, sinabi niya, yung nanampalataya sa huling hininga lang nila, tinawid din sila ng biyayang ito. At sa dami ng mga itinawid ng tulay ng biyayang ito, sinabi niya, the ark has never yielded beneath their weight. Hindi bumigay ang tulay ng biyayang ito. Kaya sinabi ni Spurgeon, I will go with them, trusting the same support, the bridge of grace. It will bear me over as it has for them. Kaya magtitiwala ko sa biyaya ng Diyos na nagtawid sa libo-libo, milyon ng mga makasalanan, itinawid ng biyayang tulay na ito, tulay ng biyaya. Bakit hindi ako magtitiwala na itatawid din ako nito hanggang sa huli? Yan ang sinabi ni Charles Spurgeon. Itatawid tayo ng biyayang ito. Gusto ko rin bigyan ng linaw dito na ang biyaya ng Diyos, hindi po nito ini-eradicate, hindi inaalis ang nananatiling kasalanan sa atin. Hindi niya inaalis yung ating propensity, yung ating pagkiling sa kasalanan. Hindi inaalis nito yung ungodliness and worldly lust. Pero binibigyan niya tayong lakas, binibigyan niya tayong kakayanan upang i-deny itong mga bagay na ito sa ating mga buhay. Kailangan natin ng biyaya para ma-mortify, para alasin ang lakas at buhay ng nananatiling kasalanan. Kailangan natin ang biyaya ng Diyos upang tayo lumago sa ating pamumuhay ng kabanalan.
Kailangan natin ng biyaya ng Diyos upang mapagtagumpayan natin yung ating pagkiling sa kasalanan. Kung wala ang biyaya ng Diyos, ay napakasama na natin ngayon, mga kapatid. Sa isang komentaryo, sinabi nga, if it is, in fact, God's grace that causes us to reject ungodliness, to run from worldly passions, and to live in self-controlled and upright ways, then without that grace, we are a moral mess. Kaya nga may biyaya, sapagkat pag wala yung biyaya, ay napakasasama na natin, mga kapatid. Kaya labis na kinakailangan natin ng biyaya ng Panginoon. Mga kapatid, kung kaya natin mapagtagumpayan ang pang-aakit ng kasalukuyang masamang mundong ito, hindi na kailangan ni Jesus pumarito. Hindi na kailangan ni Jesus mamuhay ng sakdal. Hindi na kailangan ni Jesus mamatay sa cross upang pasanin ang sala at puot ng Diyos. Hindi na kailangan ni Jesus na mabuhay pa muli sa mga patay. At hindi na natin kailangan ng biyaya niya. Kung kaya natin yan sa ating mga sarili, mga kapatid. Ngunit ang katotohanan, bakit natin kailangan? Wala tayong kakayanan sa ating sarili. Kaya magpasalamat tayo. Alam niyo, pinakamahalaga, pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Ang isang bagay na hindi tayo karapat-dapat. Ang walang hanggang nagtatransform, nagbabagong regalo ng Diyos, ang kanyang biyaya. Mapuno tayo ng pasasalamat sa biyayang ito na nagbabago sa atin. Nagbibigay sa atin ng lakas at kakayahan upang tanggihan ang mga layaw ng laman. Purihin ang Panginoon sa kanyang biyaya. Purihin mo, kapatid, sapagkat kung wala yung biyayang yan, ay napakasama mo na ngayon. Maaring isa ka ng Hitler, maaring isa ka na sa pinakamasamang tao sa mundong ito. The reason why you are still here at meron kang bagong buhay kay Kristo, because of the grace of God in Christ. That is your greatest gift. That is the most precious gift of God to a sinner undeserving like me and like you. Should we not praise this God? Salamat, purihin ang Panginoon sa pagpapalang ito. Dito sa talata natin, makikita natin ang biyaya ng Diyos, kumikilis siya, negatibo at positibo. Common language yan, sabi natin na sa Colossians. Meron kang dapat hubarin ang luma mong buhay. At meron kang dapat isuot ang bagong buhay kay Kristo. Palaging ganon. O sa larangan ng pagkilos ng banal na Espiritu, paano mo lalabanan ang mga gawa ng laman, the deeds of the flesh? Walk in the Spirit. Palaging may katumbas yun. Para mapaglabanan mo ang mga gawa ng laman, lumakad ka ayon sa Espiritu. Hubarin mo ang luma mong pagkatao, isuot mo ang bagong pagkatao mo kay Kristo. Palagi yan ang lengguwahe ni Apostol Pablo na makikita natin diyan. Kaya napakahalagang ating maunawaan na ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang dapat nananatili sa ating mga isip. Kung hindi, bumababa ito sa ating mga puso. Sapagkat pag hindi bumaba ang biyayang yan sa puso na ipamumuhay natin, mag-aabusuhin natin yung biyayang nandito sa isip natin. Magiging puffed up tayo. Maaari nating ipagyabang, alam ko ang 5 solas of Reformation. Maaari natin pamayabang, alam ko ang buong doctrines of grace. Yang tulip na yan, alam ko yan. Alam ko ang doktrina ng justification by faith. Alam ko ang doktrina ng 1689, Baptist Confession of Faith.
Pero lahat ng yan walang kabuluhan kung hindi bumabayan sa puso mo at ipinamumuhay mo ang mga katotohanan ng biyaya ng Diyos. Kasi maaari nating abusuhin yan eh. Ang dami kong alam sa biyaya ng Diyos. Nasa puso ba yan? Ipinamumuhay ba natin ang biyayang yan? Tingnan natin. Yung negatibong pagkilos, sinabi sa atin na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at ang mga makamundong pagnanasa. Isa sa mga problema sa kasalukuyang panahon na ito, ayun nga, gustong-gusto nilang marinig ang mga katuruan tungkol sa biyaya na nagdadala ng kaligtasan. Pero nagiging restless na sila. Kapag sinabi na ng biyayang ito, talikuran mo ang iyong kasalanan. Talikuran mo ang iyong sarili at sumunod ka kay Kristo. Ayoko na niyan. Hanggang doon lang ako sa magandang balita ng biyaya. Pero pag ito ay humihingi na kailangan kong talikuran ng isang bagay, kailangan kong i-give up, kailangan kong isakripisyo ang isang bagay. Teka muna, hindi ko na gusto yan. May mga churches, bawal, hindi dapat ipangaral at ituro ang tungkol sa pagsisisi at sa kasalanan. Nakakapagpasira ng kalooban yan eh. Nakaka-depress. Pag ang pinag-usapan natin kasalanan at dapat na pagsisisi dahil sa kasalanan, puro positibo lang ang ating dapat marinig sa pulpito. Nasaan ang lugar ng biyaya sa ganyang pagtuturo? Kaya nga may biyaya, dahil tayo yung mga makasalanan, walang kakayahan sa ating mga sarili. Kaya sinasabi sa atin dito, maging bukas ang ating pangunawa at puso sa kung ano ang sinasabi ng biyaya ng Diyos na dapat nating iwaksi sa buhay natin. Ano yung una niyang sinabi? Denying ungodliness, itakwil ang kasamaan. Yung ungodliness, yan yung mga godless ways. Yung mga anumang bagay na binabaliwala ang Diyos sa ating mga ginagawa. Ungodly yun o ungodliness ang anumang bagay na ginagawa natin na hindi ayon sa kalooban at kagustuhan ng ating Diyos. Ito yung mga labag sa Kanyang utos, sa Kanyang salita. Ungodly yan. Makikita natin. Ungodliness yan, mga pagtuturo ng tao na laban sa pagtuturo ng Diyos. Ungodly yung magbigay ka ng papuri at pagsamba sa mga nilikha, imbis na sa lumikha. Ungodly yun, kasi hindi nararapat yon sapagkat ang dapat ay sa Diyos lamang. Kapag ka ikaw ay nagbigay ng iyong paglilingkod at pagsamba sa nilikha, imbis na sa lumikha, yan ay ungodliness. Yun po yung makikita natin. Anumang bagay na ginagawa natin na hindi nakapagbibigay ng lugod sa ating Diyos, ungodly po iyon. At kung meron kang iniisip ngayon, maring gumagawa ka ngayon ng isang desisyon sa iyong buhay. Ngunit alam mo na hindi malulugod ng Diyos sa gagawin mong desisyon na yan. Alam mo na hindi siya, yan ay taliwa sa kanyang kalooban sa iyong buhay. Tanggihan mo na yan. Iwaksi mo na yan sapagkat yan ay isang ungodly na bagay. Talikuran mo na yan. Kaya ang biyaya ng Diyos, tinuturuan tayong tanggihan ang masasamang bagay sa mundong itong kasalukuyan. Ang biyaya ng Diyos, tinuturuan tayong huwag magpaalipin sa mga bagay ng mundo. Hindi natin pinapayagan na magdomina sa atin ang kasalanan at ang mga bagay sa mundong ito sa ating puso, sa ating mga pamumuhay. Kaya itanggi natin ang anumang itakwil, ang anumang kasamaan, ungodly. Pangalawa, sinabi ng tanggihan, worldly lust. Ito na kumakatawan sa lahat ng klaseng kagustuhang hindi nararapat. Makamundong pagnanasa sa Tagalog yan. Ito po yung mga damdamin o yung mga kagustuhan natin na nagdodomina sa atin
na nagpapatakbo ng buhay natin sa mundong ito. Ito yung mga kagustuhan nating labis sa mga makamundong bagay, sa mga kalayawan ng mundo, sa mga puri ng mundo, sa mga kayamanan ng mundo. Kinakatawan yan doon nga sa binasa ko kanina sa unang 1-2, basahin natin mula 15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. So anumang bagay na masamang pagnanasa, mga kapatid, iwaksin natin yan. Kung gayon, ikaw ay nahaharap sa covetousness, sa pagnanasa sa mga bagay sa mundong ito, pagnanasa sa laman o anuman ito, kung ikaw ngayon ay lalalantad sa iyong pagmamataas, sa iyong mga nagawa sa buhay, sa iyong mga na-accomplish sa buhay, sinasabi sa atin ng biyaya ng Diyos, tanggihan mo yan. Hindi yan para sa iyo. Ito ang dapat mong isuot, yung positibo. Sinasabi niya, dapat tayong mamuhay ng may katinoan, matuwid at banal. Kaya hindi po sapat na tanggihan ang makamundong bagay. Tanggihan ang mga masasamang pita ng laman. Kailangan natin isuot, ipamuhay, kapalit niyan ang pagpipigil sa sarili, pamumuhay ng matuwid at kabanalan sa kasalukuyang masamang mundo. Alam niyo, di ba, pinag-aralan na natin yung self-controlled, soberly, katinuan sa Tagalog. Alam niyo, may kinalaman niya siyempre sa ating mga sarili. Pagpipigil sa ating mga sarili. Kailangan natin ang pagpipigil sa ating mga sarili upang mapagtagumpayan natin ang mga bagay na maaaring magkontrol, magdomina sa atin sa mundong ito. Ito yung nakita natin, di ba? Totoo ito sa older men. Totoo ito sa older women na pinag-aralan natin. Totoo sa younger women. At lalong totoo sa mga younger men. Kasi yun lang ang binanggit na dapat asikasuhin ng mga kabataan. Yung pagpipigil sa sarili. Kailangan natin ang pagpipigil sa sarili. Sapagkat yan ang tanging pag-uugali, niluloob na makapagbibigay sa atin upang matanggihan natin ang anuman ungodliness at anumang worldly lust. Kung meron tayong pagpipigil sa sarili, talagang mapagtatagumpayan natin ang anumang bagay na may kinalaman sa ungodliness at mga pagnanasa ng laman. Sinabi sa Proverbs, sa Kawikaan 16:32, ang makupad sa pagkagalit ay mas mabuti kaysa makapangyarihan. O yung slow to anger, mas magaling pala yun kaysa doon sa isang makapangyarihan. At ang namamahala ng kanyang diwa, yung kaya niyang kontrolin ang kanyang sarili, kaysa sumasakop sa isang bayan. Mas mainam ang taong may pagpipigil, merong sober-minded sa lahat ng bagay. Kaya yan ang dapat natin na isuot. Yan ang dapat nating hayaan na ang biyaya ng Diyos ay kumilos sa atin. Yung pangalawa, yung righteously matuwid. Ito naman ay may kinalaman sa pakikitungo natin sa kapwa-tao. Yung una, yung sa sarili natin, kailangan mapagpigil tayo sa sarili natin sa mga bagay-bagay ng mundong ito upang mapagtagumpayan natin ang anuman ungodliness at anumang pagnanasa. Ngayon naman, ito yung righteousness o yung matuwid. Ito yung pakikitungo natin sa kapwa-tao. Yung relasyon natin sa iba na maging tayo ay fair. May integridad tayo. Maging tapat tayo. Maging truthful tayo sa pakikitungo sa iba. Maaring
Righteously, binibigay natin ang nararapat. Ino-honor natin ang dapat i-honor. Hindi tayo nananakit, nangaabuso ng iba. Hinahanap natin yung kabutihan ng iba, imbis na kabutihan natin. Yan yung mamuhay ng matuwid. Yung ginagawa natin ang nararapat para sa iba. Kagaya ng gusto nating gawin sa atin din ng iba. Yan ang gagawin natin. Being truthful, being courteous, being considerate, being kind and helpful. Sinabi sa atin sa Galatians 6:10, kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Yan ang pamumuhay ng may katwiran. Iniisip ang kabutihan ng iba imbis na ating sarili. Pinakikitunguhan natin ng iba ng isang matuwid na pakikitungo. Alam ninyo, ang biyaya lang ng Diyos ang maaaring magturo sa atin yan. Sapagkat likas tayong makasarili. Likas tayong umahanap ng ano yung para sa akin. Ano yung advantage ko? Ano yung mas makabubuti sa akin? Yun ang likas natin eh. Hindi natin agad iniisip, ano yung kabutihan ng iba, ng kapatid ko, ng kapwa ko. Uunahin ko palagi yung sarili ko bago yung iba. Ngunit ang biyaya ng Diyos ang magtuturo sa atin mamuhay ng matuwid, sa ating pakikitungo sa kapwa-tao. Nothing but divine grace can counteract our innate selfishness. Yun po mga kapatid. And then yung panghuli, yung godly, yung banal, no? Ungodliness, anumang mga pamumuhay sa mundong ito na hindi ayon sa Diyos. Di yung godliness, yung kabaligtaran yan, anumang pamumuhay na ayon sa Diyos, yun ang godliness. Ito yung pag-ugali ng puso sa harapan naman ng Diyos. Hinahanap natin ang kalwalatian ng Diyos sa ating buhay. Yung ating relasyon sa Kanya, nakasentro sa Kanya. Yung object ng worship natin sa Kanya. Yung object ng mga layunin sa buhay natin sa Kanya, yun po yung godly, yun po yung banal. Yung object natin ay maging angkop sa Kanyang kabanalan. Kagaya ng binasa natin kanina sa Lumang Tipan, sa Levitico 20. Be you holy, for I am holy. Ganun ang ating pamantayan sa mundong ito upang tayo ay makapanagumpay sa kasalukuyang masamang mundong ito. Mga kapatid, ito'y mga paalala lamang sa atin sa umadang ito. Ang biyaya ng Diyos ang nagtuturo, ang nagsasanay sa atin upang mamuhay tayo ng makadiyos na pamumuhay. Ang ibig sabihin yan, habang tayo ay lumalago sa kaalaman ng biyaya ng Diyos, ay lalo tayong lumalago sa pamumuhay ng makadiyos o ng kabanalan. Yun po ang makikita nating relasyon na makikita natin. Kaya anong dapat nating gawin, mga kapatid? Itong dapat nating gawin. Palagi tayong magtuon ng ating isip at puso sa biyaya ng Diyos na nagpakita sa pagparito ni Jesus, sa Kanyang sakdal na buhay, sa Kanyang kamatayan sa krus, at sa Kanyang muling pagkabuhay. Lahat ng mga pagbabata mo, lahat ng mga struggles mo sa buhay, lahat ng mga nananatiling kasalanan sa iyo, mapagtatagampuyan mo yan kapag palagi mong itinutuon ang laki ng biyaya ng Diyos kay Kristo para sa iyo. Pag inisip mo na, sino ba ako? Para pumarito ang anak ng Diyos, magpakababa, maging tao, mamatay sa cross, pasanin ang sala ko, tanggapin ang poot at kahatulan ng Diyos para sa akin, at muling nabuhay. Sino ako? Yan ang magbibigay sa iyo ng lakas upang mapagtagumpayan ang anumang tukso o pang-aakit ng kasalukuyang mundong ito. Gamitin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa pinakasikat niyang talata sa Galatia 2:20. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay,
kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal, umibig, at nagbigay ng kanyang sarili sa akin. Bakit handang ibigay ni Pablo maski ang kanyang buhay? Sapagkat batid niyang maliwanag ang pag-ibig ni Jesus sa kanya, nasukat na ibinigay niya ang buhay niya para sa kanya. Ganon din dapat tayo, mga kapatid, hindi ba? Kanya palagi nating isipin na ang biyaya ng Diyos, hindi lang siya objective, kundi subjective. Alalahanin natin, ang biyaya sa ulo ay dapat bumaba sa ating puso. Huwag natin abusuhin ang biyaya sa isip. Dapat lumago ito sa ating puso, mga kapatid. Sapagkat ang kilos ng biyaya ng Diyos ay upang tayo ay turuan, sanayin, mamuhay ng kalugod-lugod at banal sa Kanyang harapan. Hindi kayang gawin ito ng filosofiya ng tao. Hindi kayang gawin ito ng pagtuturo ng tao. Hindi kayang gawin ito ng psikolohiya. Hindi kayang gawin ito ng mga anumang mga mabubuting gawa na ating pwedeng gawin. Hindi kayang gawin ito ng ating mga sarili, mga panata. Hindi nito kayang baguhin ang ating buhay, mga kapatid. Biyaya lang ng Diyos kay Kristo ang magbabago sa buhay natin. Kaya tayo magtiwala sa Kanya at hayaan natin kumilos ang biyayang yan sa ating mga buhay. Kaibigan ko ngayong umaga, na kay Kristo ka ba? Tumanggap ka na ba ng biyayang ito? Niyakap mo na ba siya na siyang Diyos na pumarito, namatay sa cross ng Kalbaryo bilang kahalili ng mga makasalanan at ng mga tumanggap ng puot para sa mga kasalanan, ngunit siya'y muling nabuhay. Sinuko mo na ba ang buhay mo sa Kanya? Ngayon ba, ikaw ay masasabi mong recipient, tagapagmana ng biyaya ng Diyos kay Kristo? Nagsisi ka na ba at sumampalataya sa Kanya? Gawin mo yan ngayon, kaibigan ko, upang makapagsimula ka mamuhay ayon sa biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, muli, nagpapasalamat kami sa iyong biyaya sa amin na walang karapatan dito. Pero nanliliit kaming tunay, Panginoon, sa laki ng iyong biyaya sa aming mga makasalanan. Kami na mas gustong mamuhay sa mundong ito na taliwas sa iyong kalooban, taliwas sa iyong salita. Mga pasaway, ngunit nandiyan ang biyaya upang akayin kami hanggang sa huli. Upang kami makaharap sa iyo ng walang kapintasan hanggang sa huli. Kaya Panginoon, hayaan mo ang iyong biyaya makapagyarihang kumilos sa bawat isa sa amin na sa kabila ng aming mga kahinaan, ang biyaya ay sumagana kagaya ng sinabi ni Pablo, sinabi ng Panginoong Hesus kay Pablo, sapat ang aking biyaya sa iyong mga kahinaan. Kami nawang lahat ay matagpuan mong ganun din na ma-realize namin sapat ang iyong biyaya sa lahat ng aming mga kahinaan. Ay nilalapit din namin ang mga kaibigan namin. Hanggang ngayon wala pa sila kay Kristo. Ang biyaya mo kay Jesus ay hindi pa nila natatanggap. Nakalulungkot ang kanilang sasapitin kung mananatili sila sa ganitong kalalagayan. Kaya kami po'y naninigluhod, kumilos ka sa bawat isa na wala pa kay Jesus. Iabot mo ang iyong biyaya sa kanila. Biyaya ng kaligtasan sa umagang ito. Sapagkat dinadalangin po namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus. Amen.